yung manok? Salubong ang kilay na tanong niya sa akin nang makalapit siya. Napalunok naman ako. Ngayon lang niya ako kinausap sa ganitong boses. Baka nag-aalala lang siya sa akin na baka matuka ako o makalmot na mga kuko ng manok. Natuwa kasi ako sa kanya eh. Saka maamo siya sa akin kaya hinimasimas ko at binuhat. Di nga siya pumapalag nung binuhat ko eh. Nagmura siya at namewang. Mas lalong naging galit ang bukas ng kanyang muka. Kanina mo pa siya hinihimas? Tumango ako. Baby, alam mo bang isa sa pinakamahigpit na rules dito sa farm na bawal hawakan ng babae ang manok? Manghihina ang manok! Lumunok ako. Hindi ko alam. Ikinumpas niya ang kamay at mumuga ng marahas na hininga. Tapos sinakip ang hinawakan mo. Tomit, langya naman no. Ilalaban niya sa isang araw. Napapitlag ako sa malutong na mura niya. Ang dating nun sa akin ay parang ako ang minumura niya. Sana, nagtanong ka naman muna kung pwede bang hawakan ng manok, hindi yung hawakan ng hawak. Tila may dumakot sa puso ko sa sinabi niya. Nagiinit na ang mata ko at nagbabantang pumatak ang luha. Tila may bikig din na nakabara sa lalamunan ko. Akala ko kaya siya nagagalit dahil nag-aalala siya sa akin na baka matuka ako. Yun pala nag-aalala siya sa manok na baka manghina. Mas importante pala sa kanya ang manok niya. Nakakahiya pa. Sinisigaw-sigawan niya ako sa harap ng mga tauhan niya. Sorry, hindi ko sinasadya. Sabi ko sabay walkout. Pinunasan ko ng kamay ang luha kong pumatak sa aking pisngi. Jenny, saan ka pupunta? Tawag niya sa akin. Di ako sumagot at nagtuloy-tuloy lang sa mabibilis na paghakbang pero hindi pa ako nakakalayo ay may malaki at magaspang na kamay na humawak sa braso ko. Saan ka ba pupunta? Humugot ako ng malalim na hininga bago siya hinarap. Pabalik na sa opisina. Malamig na sabi ko sabay paghiklas na minawi ang braso kong hawak niya. Di naman siya nagsalita at nakatitig lang sa akin. Kalmado na ang mukha niya. Bumuntong hininga siya at humimas sa batok. Sige, babalik na tayo sa opisina. Tinawag niya sila Kuya Pancho. Kina Kuya Pancho ako sasakay. Sabi ko, naiinis ako sa kanya. Masama ang loob ko sa pagsigaw-sigaw niya sa akin kanina. Nagsalubong na naman ang kilay niya. Bakit kina Pancho ka sasakay? Tinapangan ko ang mukha at tinaasan siya ng kilay. Dahil gusto ko at wala kang magagawa. Hindi mo rin ako mapipilit na nasasakyan mo ako sasakay. Matigas na sabi ko. Akmang magsasalita siya pero ununahan ko na siya. Naiinis ako sa'yo. Hindi mo ako tauhan lang, Raymond. Girlfriend mo ako. Pinahiya mo ako sa harap ng ibang tao dahil lang sa pagkakamaling hindi ko naman sinasadya. Wala ka rin karapatan na sigaw-sigawan ako. Si tatay nga at kuya, never ako sinisigawan kahit ilang beses ako nagkamali. Tapos ikaw, na boyfriend ko lang sisigaw-sigawan mo ako? Taasan kong sabi sa kanya, kasabay ng muling pagpatak ng luha ko sa mata. Mabilis ko naman yung pinalis ng daliri at tinalikuran siya. Hindi ko narinig na nagsalita siya. Pala siya sa buhay niya. Kuya Pancho, sa inyo ako sasabay ha. Sabi ko kay Kuya Pancho. Hindi naman nakasagot si Kuya Pancho na tumingin kay Raymond. Hinihintay niya ang sasabihin ng amo. Sige na Pancho, sa inyo nyo na siya isabay. Sabi ni Raymond sa mababang boses. Kaya sa sasakyan na nila Kuya Pancho ako sumakay pabalik sa opisina. Sinusundan namin ang sasakyan ni Raymond na nasa unahan. Masama pa rin ang loob ko sa kanya. Nakahalukip-kip ako habang nakatingin lang sa labas ng bintana. Ramdam kong patingin-tingin sa akin ng tatlo. Kanina pa sila tahimik at tila nakikiramdam. Karaniwan kapag magkakasama kaming apat ay lagi nila akong inaasar. Numero 1 pa si Kuya Pancho pero ngayon ay tahimik din siya habang nagdodrive. Tumikim siya. Ganun lang talaga iyon. Si boss minsan dyan eh. Naninigaw kapag mainit ang ulo. Sabi ni Kuya Pancho. Oo nga, saka bawal talagang hawakan ng mga babae ang mga manok sa farm. Mahigpit na ipinagbabawal iyon. Kaya yung mga tauhan doon ng mga babae ay hindi nagtatangkang hawakan ang mga manok dahil manghihina. Sabat ni Kuya Omar. Umingos ako. Ngayon ko lang narinig ang bagay na iyan. Maraming ako nakikita sa internet ng mga babaeng humahawak ng manok. May scientific basis ba yan? Baka sabi-sabi lang. Ano yung scientific basis? Tanong ni Kuya Omar kay Kuya Pancho at Kuya Arnel. Bida-bida ka kasi. Di ko rin alam yan.
Absent yata ako noon o itinuro yan sa school. Ani Kuya Arnel. Lumang kasabihan na kasi yun ng mga matatanda, lalo na ng mga sinaunang mananabong gaya ni Don Mati. Naniniwala kasi sila na may dalang malas ang babae kapag hinawakan nito ang manok. Paliwanag ni Kuya Pancho. Tapos si Rocky pa ang hinawakan mo, paboritong manok yun ni boss. Lagi pa yung nananalo sa mga laban at malaking pera ang pusta dun. Lalo ko napasimangot kaya naman pala ganun. Kaya naman pala ganoon na lang ang galit niya kanina. Di doon na lang siya sa manok niya. Patingin-tingin ako kay Jenny habang nagche-check ako ng mga email sa laptop. Busy siya sa ginagawa at hindi man lang sumusulyap sa akin. Kahapon pa niya ako hindi pinapansin at kinakausap. Kakausapin lang niya ako kapag may itatanong siya at sasabihin tungkol sa mga papel. Hindi rin siya sumasakay sa sasakyan ko pa uwi. Kanina ngang sinundo ko siya sa kanila, doon siya ulit sumakay sa sasakyan nila Pancho. Bumuntong hininga ako. Kasalanan ko rin naman kung bakit malamig siya sa akin ngayon. Alam kong mali ang ginawa ko kahapon na sinigawan ko siya sa harap ng mga tauhan ko. Hindi ko kasi napigilan ang sarili ko. Idagdag pa na mainit ang ulo ko kahapon dahil nag-away na naman kami ni Papa sa tawag. Nag-guilty din ako na makitang umiyak siya. Parang ang gusto kong suntukin ang sarili ko kahapon dahil pinaiyak ko siya. Di ko tuloy alam ngayon kung paano siya susuyuin. Pero ayoko naman magtagal ang tampo niya sa akin. Baka mabaliw ako kapag patuloy ang malamig na trato niya sa akin. Kumamot ako sa ulo at tumikim pero hindi man lang siya lumingon. Hinilot ko ang bridge ng ilong ko. Di ko na kaya ito. Bumuntong hininga ako at tumayo. Lumapit ako sa desk niya. Baby? Tawag ko sa kanya pero tila siya bingi na hindi man lang ako tinapunan ng tingin at nakatuon pa rin ang mata sa screen ng computer. Hinawakan ko ang kamay niya para huminto sa pagtipa sa keyboard pero padas ko lang na binawi niya ang kamay at itunuloy ang pagtitipa. Inikot ko ang swivel chair niya paharap sa akin. Bakit ba? Nagtatrabaho ako. Di mo ba nakikita? Masungit na sabi niya. Masakit sa pandinig at sa dibdib na sinusungitan niya ako pero anong magagawa ko kung may kasalanan ako? Usap muna tayo please. Malambing na sabi ko pero inirapan lang niya ako at iniikot ang swivel chair paharap sa computer. Desperado na ako makausap siya at magkabati kami. Hindi nga ako nakatulog ng maayos kagabi dahil sa pag-iisip. Pinatay ko ang computer niya. Galit na lumingon siya sa akin. Bakit mo pinatay? Asik niya. Mag-usap muna kasi tayo. Mataray natin na asan niya ako ng kilay. Bakit hindi mo nalang kausapin ang manok mo, Sir Rocky? Total naman, mas importante siya sa'yo. Humimas ako sa batok. Gusto ko sanang mangiti dahil parang nagsasalo siya kay Rocky pero baka lalo lang siyang magalit. Miskwat ako sa harapan niya at tinawakan ang kamay niya. Akmang hihilahin niya ang kamay niya pero hinigpitan ko ang hawak at dinala ito sa labi ko. Baby, mas importante ka sa akin. Mas importante ka sa kahit na ano pa man, kahit kay Rocky. Hinilan niya ang kamay at humalikupkip. Talaga ba, Raymond? Kahapon nga galit na galit ka sa akin dahil hinawakan ko ang pinakamamahal mong manok. Takot na takot ka ngang manghihina yun dahil sa hawak ko, di ba? O baka matalo pa yun sa laban niya. Sayang naman ang malaking pusta mo. Sino nga lang ba ako sa'yo? Girlfriend mo lang naman ako. Pwedeng palitan kahit anong oras. Sarkastikong sabi niya. Napakunot ang noo ko sa huling sinabi niya. Bakit napunta dyan? Hindi kita ipagpapalit. Talaga lang ha. Pumikit ako ng mariin at bumuntong hininga. Baby, I'm sorry kung nasigawan kita kahapon. Hindi ko yun sinasadya. Nadala lang ako sa init ng ulo ko pero hindi ko talaga intensyon na sigawan ka. Hindi ko intensyon na saktan ka. I'm sorry baby. Pangako hindi na yun mauulit. Patawarin mo na ako please. Pagsusumamo ko sa kanya. Kumibot-kibot ang labi niya at nag-iwas ng tingin. Pumatak ang luha niya sa kaluwang pisngi. Mabilis naman niya iyong pinalis ng kamay. Napatiimbagang naman ako at naikuyom ang kamao. Masakit sa dibdib na makitang lumuluha siya at ang mas masakit ay ako ang dahilan. Tinukod ko ang dalawang tuhod sa lapag. Nakaluhod na ako ngayon. Anong gusto mong gawin ko para patawarin mo ako? Gagawin ko kahit ano, Jenny. Please? Suminghod siya at hindi pa rin tumitingin sa akin. Huwag mo muna akong kausapin. Malamig na sabi niya. Tila may dumakot sa puso ko at piniga ito. Inikot na niya ang swivel chair at binuhay ang computer. Parang wala lang na nag-umpisa na naman siyang magtrabaho.
Ilang sandali pa ako nakaluhod at nakayuko lang. Siguro kailangan bigyan ko muna siya ng space hanggang sa mawala na ang inis niya sa akin. Sunod-sunod ko ang lagok ng beer sa bote. Parang wala lang sa akin ang pait nito dahil mas mapait ang nararamdaman ko. Inilapag ko ang boteng wala ng laman at kinuha ang isa pang bote na nasa ice bucket at binuksan. Pagkatapos naming ihatid si Jenny sa kanila ay dito na kami dumiretso sa bar nila Pancho. Di naman na siya sumakay sa sasakyan ko. Doon pa rin siya sa sasakyan nila Pancho. Mabuti pa nga sila Pancho, kinakausap niya samantalang ako parang hangin lang sa kanya. Parang tubig lang na ininom ko ang beer. Naging 1/4 agad ang laman nito. Hoy Pancho, hindi ba natin aawatan sa boss? Nakakadami na siya ng bote oh. Bulong ni Arnel kay Pancho. Sige, awatin mo kung gusto mong bumulagta. Sabi ni Pancho at tinungga ang bote niya. Kumabot naman sa ulo si Arnel. Nakakarami na ng bote sa boss. Siguradong lasing na yan. Hayaan mo siya. Broken hearted si boss eh. Sabi ni Pancho. Hiwalay na sila ni Jenny? Namimilog ang matang tanong ni Omar. Binatukan naman siya ni Pancho. Bunganga mo. Marinig ka ni boss. Allergy yan sa salitang hiwalay. Hindi pa sila hiwalay ni Jenny no. May tampuhan lang. Kumamot sa ulo si Omar. Sabi mo kasi, broken hearted eh. Bakit mga naghihiwalay lang ba broken hearted? Ngayon lang nakita ni Pancho na nagkaganito ang tigasing amo. Dati umiinom lang ito kapag matindi ang away nito at ng ama pero hindi naman ito naglalasing. Pero ngayon kulang na lang magpakalunod dito sa alak. Si Jenny lang pala ang kahinaan nito. Kasalanan naman kasi na boss. Sinuguan niya si Jenny kahapon. Siyempre napahiya yun kaya inis na inis sa kanya. Bulong ni Arnel. Naawa nga siya kay Jenny kahapon dahil umiiyak. Kasalanan din naman ni Jenny dahil hinawakan niya ang manok. Mahigpit na ipinagbabawal yun tapos si Rocky pa talagang hinawakan niya. Hindi kasalanan ni Jenny yun no. Hindi naman niya alam eh. Sabat ni Omar. Tiningnan ni Pancho ang dalawang kaibigan. Kampi talaga kayo sa kanya. Hoy, si boss ang amon yun no. Ngumisi ang dalawa. Magiging boss din natin si Jenny kaya ikaw Pancho. Magpakabait ka rin sa kanya. Inambahan ng batok ni Pancho ang dalawa. Naawa din naman siya sa dalaga kahapon. First time niyang nakita itong umiyak at kinilabutan siya. Mukha kasi itong santa. Mas sanay siyang maldita ito. Inalalayan ni Pancho at ni Omar na maglakad ang boss nila na lasing na. Isinakay nila ito sa box seat ng sasakyan nito. Grabe ang bigat ni boss. Sumakit ang likod ko ah. Nakangawing daing ni Omar na inikot-ikot pa ang balikat. Pati si Pancho ay nakangawing hinilot din ang balikat. Paano ba naman malaking tao ang boss nila kaya mabigat talaga? Sino magdadrive ng sasakyan ni boss? Tanong ni Arnel. Ako na. Sabi ni Pancho at sumakay na sa driver's seat. Sumakay na rin ang dalawa sa isa pang sasakyan. Binuhay na ni Pancho ang makina. Sigurado magtatanong ang Don kung bakit lasing na lasing ang boss nila. Minaniobra ni Pancho ang sasakyan. Nakita naman niya sa rearview mirror na bumangon at umupo ang boss. Tumingin ito sa kanya. Dumiretso ka siya, bahay nila Jenny Pancho. Tinignan niyang amo sa rearview mirror. Nasa itsura nito na lasing na. Sigurado kayo boss? Lasing na po kayo. Di ako lasing Pancho. Nakainom lang. Kumamot siya sa ulo. Pero boss, sige na. Doon mo na ako diretso. Gusto kong makita ang baby ko bago ko umuwi. Wala na siyang nagawa kundi sundin na lang ito. Prenta ako nakadapa sa kama ko habang nagbabrowse ng IG. Nakapasak sa tenga ko ang earpod at pumapailan lang ang kanta ng isang sikat na singer na puro hugot ang lyrics. Sa IG muna ako tatambay ngayon. Baka kapag nag-online ako, sa kabila ay makita lang si Raymond at kulitin ako sa chat. Ayoko muna siya makausap. Naiinis pa rin ako sa kanya. Pero naawa ko sa kanya kanina nang lumuhod siya. Pinigilan ko lang ang sarili ko na yakapin siya. Baka kapag pinatawad ko siya agad, masanay siya. Pero alam ko hindi rin magtatagal ang inis ko sa kanya. Marupok ang puso ko eh. May naulunigan ako mga boses na nag-uusap. Tinanggal ko ang isang earpod. Oh Raymond, gabing-gabi na. Bakit lasing na lasing ka? Nahigit ko ang hininga kasabay ng pagkabog ng dibdib ko nang marinig ang sinabi ni tatay. Nandito si Raymond at lasing na lasing daw?
Tay Elias? Si Jenny ho? Tunog lasing ang boses ni Raymond. Uminom siya? At bakit dito pa siya pumunta? Mabilis na tinanggal ko ang isang AirPod sa tenga at inilagay sa box nito. Nasa kwarto na niya. Dapat yata umuwi ka na, Raymond, dahil lasing na lasing ka na. Ano bang nangyari at lasing na lasing ka? May problema ba? Wala akong problema, Tay Elias. Gusto ko lang makausap si Jenny. Napapalatak na sinuot ko ang tsinelas ko at binuksan ang pinto ng kwarto. Pero ganoon na lang ang awa na lumukob sa dibdib ko nang makitang itsura ni Raymond na nakasalampak na ng upo sa mahaba naming kahoy na sofa. Wala sa ayos ang itsura niya at gulo-gulo ang buhok. Nakapikit na din siya at halatang inaantok na. Halos sabay-sabay naman na tumingin sa akin si tatay, Kuya Joel at sila Kuya Pancho. Pasensya na, Jenny. Nangungulit si boss na dito daw namin siya ihatid. Gusto ko raw niyang makita at makausap. Sabi ni Kuya Pancho. Bunso, may problema ba kayo ni Boss Raymond? Tanong ni Kuya Joel. Wala, Kuya. Naputol ang sasabihin ko nang gumalaw si Raymond at kinumpas-kumpas ang kamay pero nakapikit pa din siya. Baby, patawarin mo na ako, please. Di ko na uulitin yun. Di na kita sisigawan, promise. Hindi ko kaya na nagsusungit ka sa akin. Hindi ko kaya na malamig ka sa akin. Hindi ko kaya na di mo ko kinakausap. Masakit dito oh. Tinuro niya ang dibdib. Natahimik kaming lahat sa sinabi ni Raymond. Ako naman ay napaawang ang labi pero ang 5 ay bumalik sa akin ng tingin. Napalunok naman ako at napakagat labi. Gusto ko lamitan si Raymond pero parang ayaw kumilos ng mga paa ko. Anak, ano ba nangyari sa inyong dalawa? Bakit ganyan sinagawan? Tanong ni tatay. Ngumuso ako. Parang nahihiya akong sabihin pero siguradong mangungulit lang si tatay. Nasagawan niya po kasi ako kahapon nung nakita niyang hawak ko ang paborito niyang manok. Baka hindi naman sinasadya ni Raymond na sigawan ka, anak. Paniniwala kasi ng mga sabungero na mamalasin ang manok kapag hinawakan ng babae. Alam mo naman na yun ang negosyo ng nobyo mo, di ba? Bakit parang siyang kinakampihan niyo, tay? Parang gusto ko magtampo kay tatay ah. Kumamot sa ulo si tatay. Hindi naman sa ganoon, anak. Siyempre sa'yo ako kampi. Ikaw ang anak ko eh. Kaya lang kasi, mas magandang magbati na kayo ni Raymond. Huwag niyo nang patagalin ang tampuhan niyo. Tingnan mo tong nobyo mo, talagang naglasing pa. Nakakaawa naman. Hindi yan maglalasing kung hindi nasasaktan. Oo nga, mukhang marami talagang nainom. Segunda pa ni Kuya Joel. Halos nakisang case ng beer yan si boss. Mabuting at naaya ko nang umuwi. Ang kaso lang dito nagpadiretso. Sabi ni Kuya Pancho at nilapitan si Raymond na halos nakahiga na. Tinapit-tapit niya ito sa braso. Boss, uwi na tayo. Ayoko umuwi. Dito lang ako sa baby ko. Paungol na sagot ni Raymond. Pero boss, gabi na. Uwi na tayo. Pangulit pa ni Pancho. Ayoko nga umuwi. Bakit pang kulit-kulit mo? Dito lang ako sa baby ko. Tuluyan na ngang nahiga si Raymond sa sopang kahoy. Napakamot na lang sa ulo si Kuya Pancho. Sige na Pancho, hayaan mo na lang siyang matulog dyan. Sabi ni tatay na ikinasinghap ko. Patutulugin niya dito si Raymond? Sigurado po kayo, Mang Elias? Tanong ni Kuya Pancho. Oo, kami nang bahala sa kanya. Umuwi na kayo at lumalalim na ang gabi at baka hinahanap na kayo ng mga pamilya niyo. Pakisabi na lang din kay Don Mateo na nandito ang apo niya. Sige po, Mang Elias. Salamat po, mauna na kami. Tinignan muna na isang beses ni Kuya Pancho si Raymond bago lumabas ng bahay. Alam ko nag-aalala siya sa amo. Tanong mo naman ni Kuya Joel ang pinto at nilak na. Pinagmamasdan ko si Raymond na naghihilik na. Ngayon ko lang siya nakitang lasing at parang may pumipitik na lastiko sa puso ko. O anak, asukusuhin mo na yung nobyo mo. Sabi ni tatay. Bakit ako, tay? Alangan naman kami ng kuya mo. Hindi naman namin nobyo yan. Pilosopong sabi ni tatay. Lumapit siya sa akin at tinapik-tapik ako sa balikat. May ekstrang unan pa ako doon sa kwarto, bunso. Teka, kukunin ko. Naiwan ako sa sala na nakanganga habang nakatingin kay Raymond na hindi kasya sa sofa naming kahoy. Kanina lang inis na inis pa ako sa kanya. Tapos ngayon, ako mag-aalaga sa kanya.
Magaan kong pinupunasan ng basang bimpo ang mukha ni Raymond. Tulog na siya at malalim na ang hininga. Ibinaba ko ang bimpo at tinawakan ko ang pisngi niya. Masuyo ko yung hinaplos-haplos. Medyo kumakapal na ang balbas at bigote niya. Hinaplos ng daliri ko ang matangos niyang ilong, ang gilid ng kanyang labi. Naamoy ko ang singaw ng alak sa hininga niya. Bumuntong hininga ako. Hindi ko inakala na maglalasing siya ng ganito dahil sa akin. So, paano ko siya hindi patatawarin? Natigilan ako nang gumalaw siya at umungol. Jenny mahal na mahal kita, baby. Napanguso ako kasabay ng pagtulo ng luha ko. Wala na, burado na lahat ng inis ko sa kanya. Pinunasan ko ng kamay ang luha ko. Nakakainis ka. Kunwaring inambahan ko siya ng suntok. Di ka naman yata tulog Gumising ka na nga, umuwi ka na sa inyo. Baka masira pa tong upuan namin sa bigat at laki mo Pagkausap ko sa kanya sabay yugyug sa braso niya. Pero hilik lang ang sinagot niya sa akin. Tulog na nga. Pinunasan ko na lang ng bimpo ang leeg at mga braso niya. Sunod ay tinanggal ko na naman ang combat shoes niya. Di nga talaga kasa siya sa sopa naming kahoy. Nakalawit na ang binti niya. Siguradong mangangalay iyon pagising niya. Siya naman kasi lasing ng lasing. Hindi ko na siya kinumutan dahil siguradong maiinitan lang siya. Unan ko ang ipinagamit ko sa kanya. Hindi ko na kinuha yung kay Kuya Joel dahil yung ekstrang unan niya ay pinapatungan niya iyon ng isang binti niya. Inayos ko ang stand fan at itinapat sa kanya. Pinakatitigan ko muna siya saglit. Bukas ay kakausapin ko na siya. Ayoko nakikita siya ng ganito. Yumuko ako at tinalikan siya sa noo. Pinatay ko na rin ang ilaw. Bukas naman ang ilaw sa kusina kaya hindi masyadong madilim. Binigyan ko muna siya ng isang sulyap bago ako tumungo sa kwarto ko. Naalimpungatan ako sa malakas na tawanan nila tatay at Kuya Joel. Nag-inat ako. May sumisilip ng liwanag ng araw mula sa bintana na tumatago sa kurtina. Dinampot ko ang cellphone sa nightstand at tiningnan ng oras. 6:30 na pala ng umaga. Gusto ko pa sanang bumalik sa pagtulog pero siguradong mahihirapan lang ako kaya bumangon na ako. Pinatay ko ang stand fan at niligpit na ang higaan. Humihikab na kumamot ako sa ulo habang sinusuot ko ang tsinelas. Tay, ang aga-aga pang ingay-ingay nyo na ni Kuya. Humihikab at nag-iinat na sabi ko pagpasok ko ng kusina. Pero natigilan ako na makita si Raymond na kasalo ng dalawa sa mesa at nagkakape sila. Oo nga pala, dito natulog kagabi si Raymond. Gising na pala ang prinsesa namin. Bate ni tatay. Sumalo ka na sa amin, bunso. Aya naman sa akin ni Kuya Joel habang kumakain ng pandesal. Oo nga anak, sumalo ka na. Bumili si Raymond ng paborito mong pandesal dyan sa bakery, sa Paso. Bumili din siya ng paborito mong peanut butter at saka ng paborito mong Milo na lasang Ovaltine. Natatawang sabi pa ni tatay. Hindi ako sumagot at nakatingin lang kay Raymond na nakatingin lang din sa akin. Baka sa kanyang mata ang pagkabahala. Tumayo siya at hinilang isang upuan sa tabi niya. Upo ka na, Jenny. Ayaw niya sa akin. Tumingin naman sa akin si tatay at si Kuya Joel. Bumuntong hininga naman ako at umupo na. Maraming laman ang mesa namin. Bukod sa mainit na pandesal, isang garapon na peanut butter at chocolate powder. Meron ding sinangag, pritong bangus at itlog na maalat na may kamatis. Yun ang kinakain ngayon ni Raymond. Maaga nagluluto si tatay sa umaga dahil nagbabaon sila ni Kuya Joel. Ako naman ay mas gustong tinapay at chocolate drink lang ang kainin. Kinuha ko ang nakataob kong mug at dinampot ang malaking pack ng chocolate drink. Naubos na kasi ang chocolate powder ko. Kinuha ko ang garapon at isinalin ang chocolate powder. Dinampot ko ang kutsara at akmang magsasandok ng chocolate powder pero inagaw ito ni Raymond. Ako na. Anya at hinila ang mug ko. Ilang kutsara? Napakurap-kurap ako tumingin kay tatay at Kuya Joel na patingin-tingin din pala sa amin ni Raymond. Tumikim ako. 3 kutsara. Sinandukan nga niya ng 3 kutsara ang mug ko. May asukal? Kalahating kutsara lang. Tumango siya at nagsandok ng kalahating kutsara ng asukal. Kinuha niya ang termos at nilagyan na ng tubig ang mug ko. Huwag mo masyadong punuin. Okay, baby. Napakagatlabi ako sa sinabi niya. Tumingin ulit ako kina tatay at kuya. Nakita kong nangingiti sila. Hinalo-halo na ni Raymond ng kutsara ang mug ko at iniusog na sa harapan ko. Kinuha naman niya ang brown paper bag at binuksan. Kumuha siya ng isang pandesal. Dahil wala naman kaming bread knife,
Dahil hindi naman uso yun dito ay kamay na lang ang ginamit niya para mahati sa gitna ang tinapay. Binuksan niya ang garapon at nagsandok ng peanut butter gamit ang kutsara at inilagay sa pandesal. Pagkatapos ay ibinigay niya ito sa akin. Nangungusong kinuha ko naman ito. Thank you. Kinagat ko ang tinapay. Para mas lalo pa yatang sumarap ang tinapay na may peanut butter dahil siya ang naglagay. Sunod-sunod ang kagat ko sa tinapay. Umaapaw pa nga ang palaman sa tinapay at naiiwan sa gilid ng labi ko. Si Raymond naman ay panay ang lagay ng palaman sa pandesal. Ikaw din, Raymond, kumain ka na. Sabi ni tatay. Oo, Tay Elias. Huwag mo masyadong i-baby ang sabunso, Boss Raymond. Baka masana yan. Sabi ni Kuya Joel. Ngumisi naman si Raymond. Sanay na ako, Joel. Nang haba na naman ang uso ko. Umalang sa akin si Raymond. Ayaw mo ba ng kanin? Tanong niya. Umiling ako. Okay na sa akin to. Pero tinapay lang yan. Ganyan talaga yan sa Jenny. Tinapay lang at mainit at tsokolate sa umaga. Di sanay kumain ng kanin sa umaga yan. Sabi ni tatay. Kaya pala hindi ko tumataba. Sabi ni Raymond sabay subo ng kutsarang may lamang kanin at itlog na maalat. Bakit? Gusto mo ba tumaba ako? Nakangusong sabi ko habang umunguya. Kahit ano ka pa, payat o mataba, gusto pa rin kita. Bumagal ang pagnguya ko at pinipigilan kong ngumiti sa kilig. Iniikot ko na lang pataas ang mata ko. Ito ang unang beses na nag-almusal siya dito sa amin. Kadalasan kasi ay tuwing hapunan siya kumakain dito. In fairness talaga sa kanya, wala siyang arte sa pagkain. Kahit itlog na maalat na may kamatis at pritong bangus lang ay magana pa rin siyang kumain. Pagkatapos namin kumain ay naligo na ako. Medyo nailang pa ako dahil nandito siya sa bahay. Dahil para kasi nakikita din niyang hubad kong katawan sa banyo. Pero naisip ko rin, bakit pa ba ako mahihiya ilang beses na nga niyang nakita ang katawan ko. Paglabas ko ng banyo ay nabutan ko sa sala si Raymond na may kinakalkal sa isang itim na paper bag na may tatak ng pangalan ng brand ng isang kilalang damit. Inilabas niya ang isang puting damit, pantalon na itim at isang brief na puti. Doon ko lang din napansin na may nakalapag sa tabi niya na isang nakatuping puting tuwalya. Kumunot ang noo ko. Dito ka maliligo? Nag-angat siya ng tingin. Umawang ang labi niya at pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. May nakabalunbo na tuwalya sa ulo ko at suot ko pa rin naman ang pambahay kong damit. Dinaasan ko siya ng kilay. Tumikim naman siya. Oo, nagpadala lang ako ng damit kina Pancho. Ngumuso ako. Walang shower sa banyo namin ha. Detabo lang kami doon. Ngumisi siya. Walang problema sa akin, baby. Nagkibit balikat ako. Sige, pasok na ako sa kwarto. Nagbibihis na ako. Iniwan ko na siya sa sala at pumasok na sa kwarto para magbihis. 7:00 na ng umaga. 8:00 ang pasok ko bilang secretary. Sabay na kami lumabas ni Raymond ng bahay para pumasok na sa opisina. Nagpaalam na kami kay tatay at Kuya Joel na paalis na rin, papuntang Palaisdaan. Nasa labas na rin ang sasakyan nila Kuya Pancho at nag-aabang na sa amin. Maraming kapitbahay namin ang bumati kay Raymond. Binabati din niya ang mga ito. Inalalayan niya ako sumakay sa passenger seat sa sasakyan niya. Hindi na ako tumutol. Total naman ay hindi na ako inis sa kanya. Umikot na din siya sa driver's seat at ikinabit ko naman ang seatbelt ko. Alam ba ni Lolo Mati na lasing ka kagabi at sa bahay ka natulog? Tanong ko kay Raymond nang imanoobra na niya ang sasakyan. Sumulyap siya sa akin. Alam na niya, sinabi ni Pancho kagabi. Tumawag din siya sa akin kaninang umaga. Bakit kasi naglasing ka ng ganoon kagabi? Sit ako sa kanya. Nalakipan ko pa ng inis ang boses para ipakita na hindi ako natutuwa na naglasing siya. Bumuntong hininga siya. I'm sorry, hindi ko na uulitin na yun. Last na yung kagabi. Dapat lang. Kapag naging mag-asawa na tayo, ayoko nang uuwi ka ng ganoong kalasing ha. Dahil kapag ginawa mo iyon, doon ka matutulog sa piling ng mga manok mo. Lumingon siya sa akin at unti-unting gumuhit ang ngiti sa labi. Uy, hindi na siya galit sa akin. Bati na tayo? Ngumuso ako tumalukip-kip sabay taas ng kilay. Sinabi ko? Ngumisi siya. Hindi, pero kinakausap mo na ako eh. Nag-aalala ka nga sa akin dahil naglasing ako kagabi. Nag-aalala lang ako dahil matanda ka na. Baka mamaya paano ka pa? Lalong lumawak ang ngisi niya. Pagbibigyan kita ngayon dahil kababati lang natin. Iningusan ko siya. Anong bati? Hindi pa tayo bati no? Pero biglang umilaw ang brilliant idea sa isip ko. Pero magbabati lang tayo sa isang kondisyon. Nawala ang ngisi niya at sumeryoso ang muka.
Ano yun, baby? Kahit ano. Aba, mukhang ibibigay nga niya talaga kahit ano, magkabati lang kami. Pero hindi naman bagay ang gusto kong hingin, kundi may bagay akong gustong gawin na alam ko magdadalawang isip siya. Tumikim ako at nagtaas noo. Gusto kong... Binitin ko ang sasabihin at tiningnan siya. Pasulyap-sulyap siya sa akin at sa kalsada. Naghihintay ng sasabihin ko. Gusto kong hawakan ang lahat ng manok sa farm at gagawin kong pet si Rocky. Natigilan siya at halatang nabigla sa sinabi ko. What? No way, baby. Hindi pwede. Iba na lang kahit ano. Basta wag lang iyon. Sabi na nga ba eh. Tututol talaga siya. Mas mahal niya ang mga manok niya lalo na si Rocky. Akala ko ba mas importante ako sa kahit na anong bagay? Kumamit siya sa ulo. Oo. Pero kasi, baby naman, naipaliwanag ko na sa'yo, diba? Minamalas ang manok kapag hinahawakan ng babae. Manghihina sila. Lalo na si Rocky. May laban pa siya mamaya. May laban pala mamaya ang pinakamamahal niyang si Rocky. Pues, matitimbang ngayon ang pagmamahal niya sa amin dalawa ni Rocky. Alam mo Raymond, gusto kong hawakan si Rocky hindi dahil intensyon kong manghina siya. Natutuwa ako kay Rocky. At saka lumang kasabihan niyo lang naman ng mga sabungero ang tungkol sa mamalasin ang manok kapag hinawakan ng babae. 2023 na oy. Ang dami kong napapanood sa internet na babae na humahawak ng manok eh. Hindi naman nangihina ang manok. Kumamot na naman siya sa ulo at bumuntong hininga. Halatang nagdadalawang isip. Humalukip-kip naman ako at iniikot ang mata. Wag na nga lang. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Kunwaring naiinis na sabi ko. Marahas siyang bumuntong hininga. Fine. Sige na, payag na ako. Nagbunya ang loob ko dahil nagtagumpay ako. Talaga? Payag ka nang hawakan ko ang mga manok sa farm at gawin kong pet si Rocky? Hindi ka magagalit? Hindi mo ako sisigawan? Naninigurong tanong ko. Sumulyap siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Dinala niya iyon sa labi at hinalik-halikan. Hinding-hindi na, baby. Nangako ako sa'yo, di ba? At uulitin ko, mas importante ka sa kahit na anong bagay. Mahal na mahal kita. Kumagat-labi ako. Dama ko ang sinseridad sa boses niya. Alam ko namang mahal niya ako at ramdam na ramdam ko iyon. Yumakap ako sa braso niya at inihilig ang ulo sa kanyang balikat. Hinalik-halikan niya ang tuktok ko. Sinisingot-singot pa nga niya ito. Pati na tayo ha? Parang batang sabi niya. Asarin ko nga. Hindi pa no? Mamaya tayo magbabati kapag nahawakan ko ulit si Rocky at patutunayan ko sa iyo na hindi kami malas na mga babae. Oo na, sige na. Panalo ka na. Talaga. Sa buong durasyon ng biyahe namin papunta opisina ay inaasar ko siya tungkol kay Rocky. Tinatakot ko siya na baka nga tuluyan nga manghina si Rocky at matalo sa laban nito mamaya at mamatay. Hindi naman siya umimik at kakamot-kamot lang sa ulo. Natatawa na lang ako sa itsura niya. Hi Rocky boy, miss me? Tumilaok naman ang manukong si Rocky habang hinihimas-himas ni Jenny ang ulo nito. Idinuduldul pa nga nitong ulo sa kamay ng aking nobya. Mukhang gustong-gusto nito ang himas ni Jenny. May pagkamasungit kasi itong si Rocky. Hindi basta-basta nalalapitan ng kung sino lang dahil nanunugod ito at nanunuka. May pagka-territorial kasi ito. Ang nakakalapit lang dito bukod sa akin ay si Mang Kulas at Samuel na tagapag-alaga nito. Pero ngayon mukhang may paborito itong tao at ang nobya ko pa. Humagikik si Jenny. Namiss mo nga ako? Tumingin sa akin si Jenny na nakangisi at tinaasan pa ako ng kilay. Kanina niya pa ako inaasar habang papasok kami ng opisina. Hindi ko lang pinapatulan dahil kababati lang namin. Kung gusto niyang hawakan ng lahat ng manok dito sa farm, ay pagbibigyan ko siya kung yun lang ang paraan para mapatawad niya ako at mawala na ang sama ng loob niya sa akin. Pero pagdating namin dito sa farm ay wala pa siyang ibang manok na hinahawakan kundi si Rocky pa lamang. Mukhang tuwan-tuwa din siya sa panok ko. Pero aminado ako, may kaba sa dibdib ko na hinahawakan niya ngayon at binubuhat si Rocky. Diskumpiyado tuloy ako sa magiging laban ni Rocky mamaya. Pero malay ba natin, imbis na malas ay swerte pala ang hatid ng hawak ni Jenny. Sana nga. Kita mo na, gustong-gusto ako ni Rocky. Nakangising sabi ni Jenny na buhat-buhat na naman si Rocky at itong manok ko naman ay mukhang wiling-wiling na sa hawak at buhat ng nobya ko. May papikit-pikit pa. Napapakamot na lang ako sa ulo. Kanina pa ako kamot ng kamot sa ulo kahit wala namang makati. Wala kasi ako magawa. Isa rin sa dagdag niyang kondisyon kanina na bawal ko siyang kontrahin buong araw.
Boss, sigurado ba kayo dyan? Pabulong na tanong ni Pancho habang nakatingin kay Jenny at Rocky. Pumuntong hininga ako. Hayaan mo na. Pasensya na boss pero bukod sa ibang manok muna ako pupusta ngayon. Sabi ni Omar. Bahala kayo. Aba, malay natin may swerte palang dala si Jenny kay Rocky. Ako, hindi ako naniniwala sa malas. Sabat naman ni Arnel. Hoy, hindi na kailangan ng swerte ni Rocky no? Dahil swerte na siya mismo. Lagi nga siyang panalo eh. Pero mamaya hindi na tayo sigurado dyan. Ani Pancho. Lumapit sa akin si Jenny, buhat pa rin si Rocky. Sasama ako sa sabungan mamaya ha? Ngiti-ngiti pa na sabi niya. Nagsalubong naman ang kilay ko. No baby, hindi ka pwedeng sumama doon. Ihahatid muna kita sa office bago kami pumunta ng arena. Ngumuso siya.